Pag-uusapan natin si David pa rin. Ang title natin ngayong umaga, From Conquering to Behaving. Way back 1 Samuel chapter 17, yun po yung ating tinalakay na tinalo ni David si Goliath. That is conquering. Marami siyang kinangkwer bago niya i-conquer si Goliath. Pinag-usapan po natin yun nung mga nakaraang linggo. Ngayon, after the conquering, alam niyo kung anong ginawa ni David? Behave lang siya. After sa mataas na level ng tagumpay, after sa mataas na level ng success, ng achievement, si David, behave lang. Kaya nga si David tinaguri ang a man's after God's own heart. Hindi siya nilamon ng tagumpay. Hindi siya nilamon ng success. Hindi siya nilamon ng victory. Hindi siya nilamon ng achievement. Nanatiling mababa si David after ng matinding victory against Goliath. I do pray to the Lord. Panalangin po natin na pag tayo nagtagumpay, ang makita pa rin sa buhay natin ng Panginoon. Hindi yung puro tagumpay na lang ang nakikita sa Facebook. Hindi puro success na lang ang nakikita sa Facebook. Hindi makita rin ng Panginoon pa rin ang dahilan ng ating success at victory. Tayo tayong lahat tayo mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung bakit si David ang pinili nyo na susunod na hari, napakabigat ng dahilan nyo sa nakita nyo sa taong ito. Mensahe ito, Panginoon, na kailangan namin. Tunay nga, Ama, na ang mga kwento noon maging aral sa amin ngayon. Maging gabay sa pamumuhay namin, maging gabay sa mga gagawin namin, maging gabay sa iisipin namin, maging gabay sa mga reaction namin, maging gabay sa aming attitude at karakter. Nang sa gayon, Panginoon, kayo pa rin ang mabigyan namin ng kaluguran. And the very purpose kung bakit kami buhay, kung bakit binibigyan niyo pa kami ng buhay, para nang sa gayon, bigyan niyo kami ng tsansa ng mga pagkakataon na kapag bigay kami ng papuri at pasasalamat sa inyong pangalan. Salamat po, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin. Patawad sa anumang pagkukulang namin. Huwag mahadlangan ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Mapangyari ang inyong kalooban. Gamitin niyo lamang instrumento o mouthpiece ang inyong lingkod para sa makapangyarihan na inyong salita na ipinreserve niyo sa King James Bible. Salamat po. Ito'y panalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. The word behaving, meaning to manage the action of oneself in a proper way. Another meaning, to conduct oneself in a proper manner. Sa Tagalog, lumulugar sa tamang lugar. At ito, mga kapatid, ang nagustuhan ng Diyos kay David. Marunong si David lumugar sa tamang lugar. Ang outline po natin ngayong umaga, mga kapatid, para uli hindi kayong malito at madali niyong matandaan yung ating pong outline. Ang outline po natin, mga kapatid, ay magsisimula sa letter D. Bawat buntos, letter D. Hindi na siguro tayo maliligaw noon. Talagang matatandaan siguro natin lahat. Okay. Yung pong salitang behave, sa 1 Samuel chapter 18, kasi chapter 18 na tayo, 4 na beses pong binanggit yan. 4 po. At yung pong 4 na pagkakabanggit ng salitang behave, nakapagtungkol lahat kay David. Magbibigay po tayo ng halimbawa, at ito po yung ating konteksto. 1 Samuel chapter 18, verse number 14. Ito po ang sabi. And David behaved himself wisely
in all his ways. Kailan nagbibehave si David? In all his ways. Sa lahat ng kanyang gawa. Sa lahat ng kanyang gawa. And the Lord was with him. Yun, sinamahan ng Panginoon. Yun ang gustong-gusto ng Panginoon eh. Maalala nyo ito, lagi lang natin kasi ito nababanggit sa mga, nababanggit ng mga nanay. Sa nanay lang natin ito nababanggit, di ba? O anak, pupunta tayo sa church alam mo gagawin mo behave ka lang doon. Huwag malikot, huwag ka umaakit kung saan-saan. Dapat behave ka lang. Yan ang madalas nating narinig sa ating mga magulang patungkol sa kanyang anak. Ano po? Ang akala natin, mga kapatid, yung salitang behave ay pangbata lang. Hindi po. Yung salita pong behave, yung lumulugar ka sa tamang lugar, hindi lang po yan angkop para sa bata. Ito po'y angkop na pumumuhay dapat ng lahat ng mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Sabihin nyo nga po muna yung salitang behave. Pakisabi sa katabi mo, kapatid, behave ka lang muna ha. Huwag ka matutulog, huwag ka muna makipagkwentuhan. Behave lang po muna tayo sa paikinig ng salita ng Panginoon. Yung salitang yan yung i-highlight natin kung gaano ka-importante yung salitang behave na yan na ikaw ay lumulugar sa tamang lugar. Number 1 point. As I promise, letter D ang simula. Number 1, David and Jonathan. Ayan. Ito pong pag-uusapan natin mga kapatid, ito po yung senaryo, sitwasyon na pangyari, naganap between David and Jonathan. Yan po muna unahin natin, At kilala naman ng karamihan sa atin kung sino si Jonathan. Si Jonathan po ay anak na panganay ni King Saul. At kung pag-uusapan mga kapatid, yung trono, pag namatay si King Saul, alam natin, ang panganay. Pero bago natin pag-usapan yon, verse 1 ng chapter 18. Ito po. Tignan niyo po nasan ba yung salitang behave dito? Verse 1. Wala yung salita pero yung essence nandito. 1 Samuel 18 verse 1. And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul. Here's King Saul, eto si David, at mayroong mga binanggit at mga sinalita si David sa harapan ni King Saul. Nakikita niyo po yung senaryo? At nandoon naman si Jonathan na nakikinig sa mga sinasabi ni David kay King Saul. At sabi ng Bible, nung matapos ng magsalita si David sa harapan ni King Saul, ano po ang naging outcome? That the soul of Jonathan was knit. The word knit is naging close with the soul of David. Just imagine mga kapatid, pagsasalita lang, nakuha kagad yung puso, yung kaluluwa ni Jonathan sa pagsasalita pa lang ni David. And I do believe mga kapatid, maayos at behave na pagsasalita ang ginamit ni David. You see mga kapatid, every time na marunong nating kontrolin ang ating sinasabi, nagiging maganda ang outcome. Pero kapag hindi tayo marunong mag-behave sa ating mga sinasalita, mga kapatid, it will damage and hurt the heart of the people. Alam nyo, sa pagpapastor ko for how many years, isa sa nahirapan ako na mapabalik sa church yung mga nasaktan. Dahil saan? Sa salita. Kumusta pag nagsasalita na tayo? Nagiging kaibig-ibig ba tayo doon sa mga nakakinig? Nakukuha ba natin yung simpatya nila?
Sa atin bang mga sinasabi, lalo ba silang napapamahal sa atin? O sa ating mga sinasabi, lalo silang nade-discourage, lalo silang nasasaktan? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, napakahalagang mensahe dito eh. Ang Kristiyano dapat marunong mag-behave sa pagsasalita. Kapag mga kapatid yung bibitawan mo, makakasakit, wag mo nang bitawan. Kontrolin mo na, that is behaving. Dapat may control na. We are not perfect, but by God's grace mga kapatid, tulungan natin ang ating sarili at tulungan tayo ng Diyos na i-limit or i-manage yung bawat sasabihin po natin. Tingnan nyo yung entrada ng 18 verse 1. Ito si Jonathan, no? Nakikinig lang sa sinasabi ni David. Tapos yung impact kay Jonathan, biglang naging close yung soul niya kay David. And the Bible tells us, and Jonathan loved him as his own soul. Ito magandang salita mga kapatid, kapag nagsasalita ka, may nakakarinig na iba, barabagang yung nakikinig gumagaan ng loob sa'yo. Sabihin nyo nga po, gumagaan ng loob. Ayun ang magandang salita. Are you with me? Yan ang magandang mga salita na dapat binibitawan natin, na kapag ibinigkas natin, binitawan natin, yung nakarinig, gumagaan ng loob. Hindi yung pag binigkas natin, binitawan natin, bumibigat ang loob ng iba. Sabihin nyo nga po ulit, behave sa pagsasalita. Hapyawan natin kasi ito lang naman ang na-record sa Bible nang kausap niya si King Saul after niyang mapatay si Goliath eh. Going back to chapter 17. Siguro isa ito sa nabarinig kasi ito naka-record sa Bible eh. Basahin po natin, 1 Samuel 17:58. And Saul said to him, whose son art thou? Diba si King Saul lang nagtatanong, eto si King Saul, kanino kang anak bata ka? Eto si David, andyan si Jonathan. Ano sagot ni David? Ito sagot ni David. And David answered, I am the son of thy servant, Jesse, the Bethlehemite. Yung pagsasalita ni David, laman ng puso niya yun Sir Jaime, no? Walang halong yabang. Ako po'y anak ng lingkod niyong si Jesse. Amen? By the way, si Jesse po natin ang model ngayon ng eskwelahan nila. Naka-uniforme ng pampulis to, isang araw yan eh. Kaya pag sinakop tayo ng mga in-check, alam na kung sino hahanapin. Ito, nakikinig sa usapan. Tapos, yung kay samantalang great victory yung nangyari sa kanya. Pinatumba niya yung kinatatakutan ng mga sundalo ng Israel. Pinatumba niya yung kinatatakutan ni King Saul. Tapos nung matanong na ganun, kaninong anak ka? Kaninong lahi ka? Sino tatay mo? Ang tatay ko po ay ang lingkod niyong si Jesse. Narinig yun ni Jonathan. Nagustuhan ni Jonathan eh. Alam niyo, ako talaga'y naniniwala as we continue, bird with the same feather fly together. Ay, hindi. Flock together. Magugustuhan mo yung kaanyo mo. Magugustuhan mo yung kaugali nyo. Kaya hindi pwede mga kapatid mangyari dito sa isang church natin, lahat tayo, friend tayo lahat. Hindi po, may kanya-kanya tayong karakter na hindi ng karakter ng iba, kaya sila ang mag-friend. Nakuha niyo po ba? Okay, as we continue, makikita natin yung karakter ni Jonathan na karakter din ni David. Sige, continue na tayo. Okay, verse number 3 ng chapter 18.
Then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own soul. Parang ganito yan, kapatid. Halimbawa, ako si Jonathan, ito si David. Yung kaluluwa ni Jaime, gano'n na lang, ano? Yung kaluluwa ni Jaime, parang kaluluwa ko na rin. Pag nasaktan si Jaime, masasaktan din ako. Kung napapabuti si Jaime, feeling ko napapabuti rin ako. Kung nag-overnight ng swimming si Jaime, feeling ko nag-overnight din ako. Amen? Kung naimbitahan sa birthdayhan si Jaime, feeling ko naimbitahan na rin ako. Amen? Are you with me? Pero kapag si Jaime ay nasasaktan din ako. Kidding aside lang yun, amen? Gumagamit lang tayo ng mga latest para makarelate tayo, amen? Are you with me? Natutunan ko yun sa preaching eh. Huwag kang gagamit ng mga hindi present ano. O, di ba? Hindi sila makakarelate doon. Amen? Iba, hindi kasi alam mo yung present, kaya hindi sila makarelate. Amen? Ganun po. Pero hindi po ako nagtatampo dahil ganun nga po yung pakiramdam ko. Amen? Are you with me? Okay. He loved him as his own soul. Ito pa. Ito po yung binabanggit ko sa inyo mga kapatid, na nakakita talaga itong si Jonathan ng kamukhang ugali niya sa ugali ni David. O, ano pong ugali yon? Basahin po natin. 1 Samuel 18:4. Kaya ito po, listen carefully. Ito katotohanan dyan. Every time na marunong ka mag-behave, God will promote you. Kaya hindi big deal mga kapatid yung behave. Nakikita ng Diyos yan, at pag marunong ka mag-behave, ipo-promote ka ng Diyos. What kind of promotion? Biruin mo, best friend mo yung anak ng hari. Ano pangalan ng anak ni Marcos? Sandro? Pambihirang yan. Si Sandro, best friend mo. Ano tawag doon? Sabihin nyo nga po, promotion. Kaya mga kapatid, yung salitang behave, yung magbe-behave ka, yung Diyos talaga nakakikita na ikay behave, lumulugar ka sa tama, Diyos nakakakita niyan eh. At kapag marunong tayo niyan mga kapatid, ipopromote tayo ng Diyos. At alam nyo, maraming hadlang kaya walang promotion sa atin ang Diyos. Kasi hindi tayo nagbe-behave. Sa pagsasalita, hindi natin iniisip, buga na lang tayo ng buga. Sabi ng Diyos, nako, po-promote ko sana to, kaya lang, ito na ugali. And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him. Yung robe. And gave it to David. And his garments, even to his sword. Alam niyo ng panahon ito, yung sword, kukonti lang kasi wala silang tagagawa ng sword eh. Limited edition. Wala nang gumagawa, wala nang panday. Just imagine, ibinigay yung sword. And to his bow. And to his what? Girdle. Yung kanyang Louis Vuitton na sintron. Ibinigay kay David. Oh, listen to this. Alam niyo ba yung action na ginawang ito ni Jonathan? Alam niyo po ba o hindi niyo pa alam? O next week ko sasabihin. Ito pong action na ginawa ni Jonathan, listen carefully. Pagpapahiwatig na hindi ako ang susunod na king, ikaw. Selfish? Hindi eh. Katulad ni David. Ang ganda po ng quotation. Sabi dito, friendship
Yung friendship nilang dalawa. Friendship that will prove stronger than jealousy. Alam niyo, merong mga sinasabing magkaibigan, pero kapag crush nito, crush siya, nung crush nito, nagsesolosa na. Ito pong friendship na ito, mga kapatid, is stronger than jealousy. Wala sa kanilang selos-selos. Hindi pwedeng, nakakaselos naman si David ang inanon siya magiging, alam ganun. Stronger than jealousy. Than what? Envy. Alam niyo, may sinasabing magkaibigan, pero nag-iinggitan. Kapag nakabili na isa ng ganito, umuunlad na isang ganito, pag nag-chat ito, hindi na sinisin. Kasi naiinggit na. Itong klaseng pagkakaibigan ng dalawang ito, stronger than envy. And then what? Than ambition. Amen? Anong promotion ang ibinigay ng Diyos kay David? Binigyan si David sa palasyo ng anak na hari na kaibigan at grabing pagkakaibigan. Hindi kayang pataubin ng selos, hindi kayang paghiwalayin ng selos, hindi kayang paghiwalayin ng inggitan, hindi kayang paghiwalayin ng ambisyon. Di po ba? Kung minsan magkaibigan na ganyan, no? Nung nakataas-taas na yung isa, tapos yung kaibigan mahirap, hindi na pinapansin nung nakataas-taas yung mahirap na dati niyang kaibigan. Pag nag-chat-chat itong mahirap, hindi na nga sinisin kasi baka manghiram. Church, what a blessing mga kapatid na makasumpong tayo ng ganitong klaseng kaibigan. Are you with me? Ang tawag doon mga kapatid, promotion. Sabihin nyo nga po, promotion. Promotion. Yung bang, kung ano ang karanasan at nararamdaman ni Jonathan, yun din ang nararamdaman ni David. Nagmamahalan sila na para bagaang iisa silang kaluluwa. No po, alam nyo na ibigay ni Jonathan kay David itong robe niya, yung girdle niya, yung sword, yung pana. Alam nyo, katulad na katulad sila kang magkaugali. Hindi sinabi ni David, bravo Jonathan, ako nga ang susunod na hari. Hindi niya ginanon. Hindi rin niya sinabing, anointed na ako bilang hari. Hindi niya sinabing ganon. Hindi issue sa kanila kung sino ang susunod na hari. Are you with me? Walang inggitan kung sino ang susunod sa posisyon. Amen? Alam nyo, ito ginawa ko sa biyaya at tulong ito ng Panginoon. May mga pastor po, hindi naman lahat, ayaw nilang patayuin yung mga men nila mag-preach. Baka kasi iniisip nila, baka mas magaling yung mga men kesa sa kanya. Naku kanya po, kumbaga, di ba? Yung sympathy ng mga miyembro, makuha na niya, yung pastor, di ba? In fact, si Aday di ba nahirapan sa akin dun Nung kinausap ako, umuwi siya Speaker natin nung linggo, dugo ilong niya sa akin. In English ko ba naman ang hindi niya maiintindihan Mga kapatid, sa pastor niyo po, hindi issue kung magaling ka o hindi. Ang mahalaga, mapiga ang gift na meron ka. Na maipaglingkod mo yung gift na meron ka. Are you with me? More than jealousy, more than envy, more than ambition. Are you with me? In fact, mga kapatid, wala kayong mababasa sa Bible na inangkin na ni David ang pagiging hari. In fact, 20 years ang hinintay ni David
bago siya maging hari. Yung 20 years na yun, mga kapatid, hindi siya nag-act bilang hari. Hindi siya nagkwento, anointed ako na king. Ginawa lang ni David, behave for 20 years. Are you with me? Sabihin nyo nga po ulit, behave. Jonathan was ready to recognize David as God's choice for the next king. David was willing to let God put him on the throne and to do it in God's timing. Amen? Hinintay niya yon, basta yung 20 years na yon, behave lang siya. Nasa trono pa si King Saul, siya ang re-respect ko, siya ang igagalang ko, siya ang titignan ko, siya ang aking hari, na hindi ako. For 20 years. King Saul, kayo po ang hari, hindi po ako. In fact, nung papatay na nga si King Saul, nung ano niya, may pagkakataon na, sabi ni David, huwag niyong itouch ang anointed. Amen? Ganon siya. Ang lugar ko, hindi pa ako sa trono, kaya ang lugar ko, lugar na wala pa sa trono. Ang lugar ko, wala pa sa posisyon, kaya ang aking magiging act, ang aking manner, ang aking attitude, wala pa sa posisyon. For 20 long years. Ganun po ang nangyari. Ngayon po, napaibig si Jonathan dahil po sa pagsasalita ni David at sa pagiging magkamukha nila ng karakter. Amen? Amen for that. Number 2. Letter D uli, para hindi tayo maligaw. David and King Saul. Verse 5, ito po ang nakalagay sa Bible. And David went out whithersoever Saul set him. Sunod lang siya. And behaved himself what? Wisely. Behave lang siya. And Saul set him over the men of war, and he was accepted in the sight of all the people, and also in the sight of Saul's servant. Pero bago natin talakayin yung huling bahagi ng talata, pag-usapan muna natin si David at si King Saul. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, nakita niyo po yung salitang behave himself wisely. Ano sumunod, Sir Jaime? Yung sinasabi nating promotion. Nag-behave si David wisely sa harapan ni King Saul at mga tao. Ang kasunod, Saul set him over the men of war. Kaya yung salitang behave mga kapatid, learn to behave. Why? Nakalakay po sa Bible, aral sa atin ngayon. Pag natutunan natin bilang Kristiyano, marunong tayong lumugar sa tamang lugar. Sabi nga ng matatanda, anak, pag hindi ka kinakausap, huwag ka munang sumatsyat. No? Dapat nasa lugar ka. Ano po? After ng pagbibehave muli ni David, ang ginawa ni King Saul, ginawa siyang chief of staff ng mga army sa palasyo. Wow! Amen? Mahirap po ba ang mag-behave? Ganito lang yan eh. Isipin ko, ano ba yung tamang lugar ko? Ano ba yung tama kong iisipin? Ano ba yung tama kong reaksyon? Ano ba yung tama kong sasabihin? Ganun lang eh. I-manage lang natin yun eh. And then, after nun mga kapatid, katulad ng aral na ito, kasunod nito, promotion. 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 Ginawa siyang chief of staff ng mga sundalo. Ano po? Well, of course, kasama niya ang Panginoon at ang tunay nga na nagbibigay ng promotion ay ang Panginoon, ginamit lang niya si King Saul. Diyos ang nakakita talaga nito eh. Ginamit ng Panginoon si King Saul at siya ay na-promote. No po?
Okay, yun po. Number 3. Letter D uli. Number 3. David and all the people and Saul's servant. Ang daming benefits po ng marunong mag-behave. Ano po? Are you with me? Sabi ng huling bahagi ng binasa natin kanina, after mag-behave ni David, and he was accepted, katanggap-tanggap, kaninong paningin? In the sight of all the people. Lahat. Lahat ng tao sa palasyo, lahat ng nakakakita sa kanya, katropa niya. Siguro pagka lumalabas si David, kumusta na, Pag-uwi ni David, magayong ganito niya. Sa dami. Katanggap-tanggap siya. At hindi lang yan mga kapatid, maging sa loob ng palasyo and also in the sight of Saul's servant. Meaning, si David, labas at loob, katanggap-tanggap siya. Labas at loob, mga kapatid, listen carefully, pag lumabas si David, lahat ng tao makakita sa kanya, nakangiti sa kanya. Ulitin ko. Pag lumabas si David, lahat ng tao nakakakita sa kanya, nakangiti sa kanya. At pag pumunta sa palasyo, si David, lahat ng servant ni King Saul, ano po? Nakangiti sa kanya. That is promotion. Promotion. Accepted in all the sight of the people. Kasi marunong mag-behave si David. Meron tayong kasabihan, di ba? Na hindi mo kayang i-please lahat ng tao. Di ba, Sir Lester, may ganyan, ano? Pero nakakapagtaka, bakit nagawa ni David ito? Grabe, ano? Lahat eh. Nalugod sa kanya eh. Mamaya babanggitin ko sa inyo mga kapatid. Pastor, ano ba kasi yung behave na kanina mo pa binabanggit? Panghuli po natin babanggitin. Kung anong klaseng attitude yung behave na binabanggit natin. Ano po? Okay po. Promotion na naman yon. Biruin mo, lahat ng tao, kabati mo. Lahat ng tao na nasa labas, kabati mo, walang problema sa inyo. Tapos pagpunta mo sa palasyo, mahirap kaya mga kapatid, nagtatrabaho ka, tapos may naiinis sa'yo, di ba? Mahirap yun eh. Tapos nagtatrabaho ka sa loob ng trabaho mo, may mga tinatawag nga yung mga nagtatrabaho, yung mga toxic ba tawag doon? Naku, may katrabaho ako na toxic. Mga ganun, ano, yung bang inis sa'yo, asar sa'yo. Ano po? Ito si David, walang na-experience na ganun. Okay siya doon sa mga tao. Ano po? Pang-apat. Letter D uli. David and the woman in all cities of Israel. Ano po? Verse 6 ng chapter 18. And it came to pass, as they came, when David was returned from the slaughter of the Philistine, the women came out of all cities of Israel, singing and dancing, to meet King Saul with tabrets, with joy, and with instrument of music. Alam niyo, may napo na po ako dito sa verse. Kailangan pa yata ng 2024 edition ng King James. Kasi mali pa yung spelling ng music. Ano po? Hindi na po ginagamit ngayon yan. Ano? Ang music ay wala na pong K. Ano, okay lang ba sa inyo yan? Magkaroon tayo ng another edition, 2024 edition ng King James. Alisin na po natin yan. Ano? Ito po promotion kay David, another promotion, dahil marunong siyang mag-behave. Lahat ng mga kababaihan sa syudad, ano ginawa?
Naglabasan sila. Meron silang mga instrumentong tinugtog. May music sila. At ito po ang ginawa. Ito po ang lyrics ng kanila pong awitin. Ang tawag dito, special number. Verse 7. Ito lyrics. And the woman answered one another as they played and said, Saul hath slain his thousands, and David his 10,000s. What a lyrics. Na-appreciate, mga kapatid, ng mga kababaihan. Ewan ko lang kung crush si David dito mga ito. Ewan ko lang. Yung mga kababaihan, all cities, ang kanta. Si Saul, napatay niya ang kanyang libo. Pero kay David, laksa-laksa. Listen to this. Si David po, grabe niyang ipinagtatanggol ang mga tupa. Pag mayroong leon na kinuha ang tupa niya, hahabulin niya yon, aagawin niya yon. At ang sabi ng Bible, di ba, pinag-usapan natin nakaraan, leon at saka mga bear, ang ginagawa ni David, ginaganon niya yung bibig, ginaganon niya. Kaya yung grip ni David malakas talaga eh. Ginaganon niya, pinapatay niya yun. Hindi niya hinahayaan na mabawasan yung inaalagaan niyang tupa. Binabalik niya yun sa kawan. Alam niyo, kahit ganoon kahiro si David sa kanyang mga tupa, ni hindi naranasan ni David na sumayaw ang mga tupa at siya'y kinantahan. Are you with me? Buti pa yung alaga niyong aso, pag pinakain niyo, pag uwi niyo ng bahay, gumagana yung buntot Na-appreciate ka Yung pusa ba, ganun din? Sir Junel, pusa mo, gumaganon din. Di ba nakakaginhawa? Pero yung mga kapatid, ang tupa, hindi po ganon. Hindi naranasan ni David ang appreciation kahit siya ay hero sa mga tupa. Pero this time, sabihin nyo nga uli, promotion. Promotion, amen? Ito ang mga kababaihan na appreciate yung heroic act ni David. Naglabasan nung galing sa labanan si David at mga sundalo, naglabasan ng mga babae sa bawat syudad. May mga tambol, may mga etc. May mga musical instrument at tumutugtog sila at ang kanilang kanta. Ito ang lyrics. Siguro ganito, tararararan tan 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 taran tan. Tararararan tan 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 tararan tan. Si Saul ang napatay ay 1,000. Ganun siguro yan, ano? Samantalang si David ay laksa-laksa. Oh, grabe. Pero yung mga kapatid, nakaranas siya ng words and action of appreciation. But good thing sa ugali ni David, hindi lumaki ang kanyang ulo. Totoo po yun. Yung bang pagbaba mo dito, Pastor, ganda po ng preaching. Para iba dating mo nun. Nakaka-bless po. Yung bang words of appreciation, ang sarap niyan. Wow, grabe. Mas gagalingan ko pa. Nabubus ang moral. Iba pakiramdam mo. Wow. Samantalang, Sir Lester, isa pa lang yung kumamay sa'yo ng gano'n. Naranasan mo na kapatid? Isa pa lang pero iba na yung timpla ng ng kalooban mo Wow. Tapos may nag-chat pa sa'yo. Pangalawa, Sir Lester, talagang nahamon kami sa preaching mo. Talagang yun ang kailangan namin. Wow! Mga kapatid, listen carefully. Hindi lang po dalawa ang nag-appreciate kay David. Mga babae sa bawat siyudad. Sabi siguro ng David,
Ibang level na to. Grabe na to. Grabing mag-bless ang Diyos, di po ba? Amen? Wow. Lahat ng tao, okay siya. Lahat ng tao sa palasyo, okay. Yung mga babae, na-appreciate siya. Whew. Sana oil. Amen? Kahit mainit siguro, Sir Jaime, pagka ganito, no, para ka naka-aircon eh. Amen? Grabe yung promotion ng Diyos kay David. Sinubog si David sa matitinding promotion. Pero listen to this, hindi lang po magaganda ang pagsubok sa atin. Kasi kapag may magagandang nangyayari sa atin, mababago ugali natin dyan eh. Sinubok din si David sa pangit na senaryo kung mababago ang kanyang pagbibehave. Dalawa po ang pwedeng magpabago sa tao. Promotion, tagumpay, success, victory. Pakisulat niyo po yan. Pwedeng magpabago yan na ugali. Victory, success, etc. Appreciation, katanggap-tanggap ka sa lahat. Pag kumandidato ito, landslide, di ba? Pwedeng magpabago yan. Popularity, katanggap-tanggap ka sa lahat. Nakakaboost ng moral. Pwedeng magpabago yan ng ating ugali. Pero pwede pang magpabago, pangalawa, yung negative scenario. Here's the negative scenario. Tignan natin kung nabago si David. Verse number 8. And Saul was very wroth. Galit si Saul. And the saying displeased him. Bakit nagalit si King Saul? Bakit na-displease siya? Sa mga kinakanta at laman at lyrics ng kanta ng mga babaita. And he said, they have ascribed unto David 10,000, and to me they have ascribed but 1,000. And what can he have more but the kingdom? Sabi ni, eto na, umaalburuto na si King Saul. Sabi ni King Saul, aba, itong David na ito, lahat ng simpatya ng tao, nasa kanya na. Ang kulang na lang sa taong ito, yung trono ko, yung kaharian ko, yun na lang ang kulang. Pero lahat ng tao, katanggap-tanggap na siya. Siya na yung hero, siya na yung bida. Parang yung binabanggit kanina sa Sunday School, ang hero, ang bida ng Bible, si Jesus Christ. Tapos tatanggalin mo dun yung salitang God was manifest in the flesh. Kaya yung mga IAC, ang paborito talagang version, yung corrupt version. Kasi sumang-asang-ayon yun sa doktrina nila. Salamat na lang dahil ipinreserve ng Diyos ang King James. Nalaman natin ang totoo na hindi para talagang ganon, na si Kristo ay Diyos. Sabing ganon ni King, ang bihira. Kaharian na lang ang kulang dito ah. No po? Another lesson. Listen carefully. Kadalasan ang mga kababaiham, hirap silang itago ang kanilang mga nararamdaman. Di po ba? Sasabihin nila ang gusto nilang sabihin. Nakakasakit man ito o hindi. Ladies, learn to behave. Kahit katotohanan pa yan, mga kapatid, isipin yung maigi. Dahil katotohanan naman yung kinakanta nila, di ba? Si Saul, 1,000 lang ang napatay niyan. Si King David, 10,000. Katotohanan naman yun eh. Kaya lang, katotohanan yun, pero hindi na dapat sinasabi. Pwede namang ang kanta nila, si David na lang. Ano, sir? Ikinumpir pa. Kapag may magaling po kayong anak, sabihin nyo na lang yung galing ng anak nyo.
Buti anak, hindi ka katulad ng kuya mo. Ang kuya nandoon. May mga katotohanan na dapat marunong tayong kontrolin. Kung makakasakit ba o hindi. Naging mitya ito ng galit ni King Saul kay David. Dahil sa mga babaitang ito. Sabihin nyo nga po, babaita. O, tingnan nyo katabi nyo. Hindi naman siya yon. Hindi siya yon. Learn to control our tongue. Amen? Hindi lang kapag naisip, problema, madalas, lalo ng mga kababaihan natin, hindi naman lahat, pero majority, hindi. Kadalasan ang mga kababaihan, hirap talaga silang itago ang kanilang mga nararamdaman, sasabihin ang gustong sabihin. Ingat sa pagsasalita, baka nakakasagasa. Galing ano? Ulitin natin. Ingat sa salita, baka nakakasagasa. Ang sinagasaan ng salitang ito, yung ego ni King Saul. Negative scenario tuloy ang nangyari sa buhay ni David. Okay na sana lahat. Ngayon, eto, dahil sa hindi na kontrol ng salita, ganito naging reaksyon ni King Saul. Verse 9, And Saul eyed David from that day forward. Nako, ang naging mitya, yung salita ng mga kababaihan sa Israel. No? Talagang, ni King Saul. Hindi na kita aalisan ng paningin kung ano pinagkagagawa mo dito sa palasyo. Mamatyagang kita. Titignan kita mga action mo dito. Hahanapan kita ng mali. From that day forward. Verse 11, And Saul cast the, what? Javelin, for he said, I will smite David even to the wall with it. And David avoided out of his presence, how many? Twice. Just imagine, nasa palasyo si David, sinibat ng 2 beses, buti nakakailag lang si David eh. Hindi siya tinatamaan. No po, 2 beses siyang sinibat. Pangalawang ginawa, mga negative scenario na yung pinag-uusapan natin. Kasi pagsubok ito ng Diyos kay David, kung mababago, kung magbebehe pa rin ba siya o hindi. Pagsubok yan kapag may pangit nang nangyayari, mabuti ka pa rin ba? Lulugar ka pa rin ba sa tama? Kapag ikaw ay may sumisipat na sa'yo? Are you with me? Magiging mabuti ka pa rin bang tao kapag may kumakalaban na sa'yo? Magiging mabuti ka pa rin bang tao kapag may nagpe-persecute na sa'yo? Magiging mabuti ka pa rin bang tao kapag may kumakalaban na sa'yo? Kapag mayroon ng hindi sumasang-ayon sa'yo, kapag inaaway ka na, magiging mabuti pa rin ba tayong tao? Magbibehave pa rin ba tayo? Magbibehave ka pa rin ba kapag ikaw ay tinitirador na? Magbibehave ka pa rin ba kapag binutas yung, ano tawag doon? Rubber boat ba yun? Di ba? Kaya binigyan ng ng parangal yung sundalong naputulan ng daliri. Ano tawag doon? Maximum tolerance ba tawag doon? Jesse? Di ba hindi sila lumaban? Behave lang sila. Alam nyo, itong mga Navy SEAL natin to eh. Matindi sa labanan nito. Pero dahil ang utos ng ating Chief of Staff, si Marcos, ano ba tawag yan kay Marcos, yung pagka-presidente? Commander-in-Chief, na huwag kayong lalaban, behave lang kayo, sunod lang siya. Nako, kadalasan mga kapatid, kapag kami tumitira na tayo, talaga namang gre-react tayo. But David, ito yung kagandahan kay David eh. I'm not saying na, dahil natin ito pinag-uusapan, dahil nangyari kay David eh. Kaya ni David. Katulad nating tao, kaya din. Nagkukulang tayo, but here's our lesson today, amen? We can imitate the character of David, the attitude of David, at i-apply natin ngayon sa buhay natin.
Pastor, sa totoo lang, ang dami kong pagkukulang, hindi ako ganyan dati eh. Pero salamat sa lesson na ito ngayon, even I, salamat sa lesson ito, pwede ko ngayong i-apply, pwede kong baguhin yung buhay ko. Amen. Kahit may umaaway sa akin. Magiging mabuti at mabait pa rin ako. Amen? Pangalawang hakbang na ginawa ni King Saul. Therefore Saul removed him from him and made him his captain over 1,000. And he went out and came in before the people. Ano tawag doon? Demote. Hindi ka na chief of staff, captain ka na lang. Demote. Nagbago ba si David? Ito po ang sabi ng Bible. Tingnan natin kung nagbago ang kanyang ugali. Verse 13 ito, ano? Tingnan natin. Dinemote na. Sinibat na. Inalis na sa palasyo. Nagbago ba si David? Verse 14. Wow, amen? And David behaved himself wisely. Lalong tinindihan in all his ways, and the Lord was with him. Promotion, ang ganda ng mga binabanggit ng tao, ang sarap sa tenga, tanggap siya ng lahat, behave siya. Ito, inaaway siya, sinisibat siya, dinemote siya, lalo siyang nag-behave. Hindi na bago. Hindi na baligtad ng mga sitwasyon at pangyayari ng buhay niya, yung ugali niyang tama. Sabi dito, it is not easy to behave wisely when you are put out of the place. Pinatalsik siya. It is not easy to behave wisely when his spears are being thrown at you twice. Pero, nagawa pa rin ni David na mag-behave. Kaya kaya niya talagang kontrolin ang kanyang emosyon na naiinis. Kaya niyang kontrolin ang kanyang puso na nagagalit. Kaya niyang kontrolin ang bibig niya na pwedeng magsalita against King Saul, pero kinontrol niya. Behave lang siya. Kaya. Bakit nagawa ito ni King Saul at bakit nangamba si King Saul? Remember, he is the king. He is in control. He has the army. Bakit siya nangangamba, mga kapatid? About kay David. Here's the reason. Verse 12. And Saul was afraid of David because the Lord was with him. Yun na. And was departed from Saul. Ito yan, Sir Junel. Pag nasa iyo ang Panginoon, wala kang dapat ipangamba. Pero dahil wala na sa kanya ang Panginoon, ngayon, natatakot siya. Nangangamba siya sa posisyon niya. Here's our goal as a Christian. Mawala ng lahat, wag lang ang Panginoon. Mawalan ka ng trabaho, wag lang ang Panginoon. Ma-demote ka, wag lang ang Panginoon. Yung kontrata mo, yung dealing mo, inatras, ang laki pa naman, mawala na yon, wag lang ang Panginoon. Ang wala na sa Kanya ang Panginoon, ito yung mga taong natatakot na. Nagkakaroon ng inferiority, diba? Ng takot, no? Parang paranoid na to eh. Pag wala ang Panginoon, iba-iba na mag-isip, iba-iba na magpasya. That is the reason. Umalis na sa Kanya ang Panginoon, ang presensya ng Panginoon, at ang presensya ng Panginoon naman,
na kay David. Ano po? Ito namang si David, behave lang. Alam niyo, mahaba pa tong istoryang ito, pero gusto ko na pong ikat dito. At gusto ko na rin pong ibigay sa inyo yung sinabi ko po sa inyo kanina. Ano bang lugar ito ng pagbibehave? Sa huling talata po ng 1 Samuel chapter 18, verse 30, ito po ang nakalagay. Then the princess of the Philistines went forth, and it came to pass, after they went forth, that David behaved himself more wisely than all the servant of Saul, so that his name was much set by. Here's, makinig maigi. Bagamat may opposition, bagamat may kumokontra, gusto siyang patayin, si David, behave lang. Si Nebat, behave lang. Dinemote, behave lang. At sa huling talata ng chapter 18, makikita natin mga kapatid na hindi rin nahadlangan yung promotion ng Diyos kay David. Amen! The Bible tells us, so that his name was much set by. Lalong tumanyag ang pangalan ni David. Alam nyo, punta na tayo sa lugar na laging nilulugaran ni David. Promotion, dito lang ako sa tamang lugar. May against sa akin, dito lang ako sa tamang lugar. Anong lugar po yon? Ano pong lugar ito? The place of humility. Itinataang ng Diyos yung nagpapakumbaba. Ito yung madalas nating maririnig, walang kayabang-yabang si David. Iba nakalagay sa Bible yon sa James? Humble yourself in the sight of God, and He will lift you up. Promotion, 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 promotion. Pero kahit nandito na si David, behave lang siya. At yung lugar na yon, the place of humility. Amen? Tayong lahat tayo mananalangin. Ama naming Diyos, salamat sa inyong salita. Tunay nga Ama na kay dakila ng mga halimbawa sa Biblia. Tunay nga Ama na kapag ang puso natin ay may humility, madaling magpatawad, madaling umunawa, madaling lumugar sa tamang lugar, madaling magsalita na salitang namamanage. Pero kapag ang pride ang umiral, doon gumugulo ang aming buhay. Help us, Lord, na lagi naming lugaran ang lugar ng humility. Anumang mga tinig na appreciation, anumang mga promotion na ginagawa mo sa buhay namin, anumang mga victory, success ang natatanggap namin, help us, Lord, to be humble. Humble, Panginoon. Huwag tumaas ang aming puso. Huwag tumaas ang aming kaisipan. Huwag itaas ang aming sarili. Tulungan mo kaming laging nasa ilalim lang ng inyong kamay. Na kahit kami ay saktan, pagsabihan ng masasakit,
okay lang. Dahil mababa ang aming pagtingin sa aming sarili, na kayo lamang, Panginoon, ang mataas. Pero kapag kami ay pinagsabihan ng hindi magagandang salita, at ang nanguna sa amin ay pride, makikipagpatayan kami. Pero pag humility, uunawa, magpapatawad. Tulungan mo kami, Panginoon, na maibahagi sa buhay namin ang buhay ni David. Yung place of humility. Magkaroon ng malawak na puwang sa buhay namin. As you pray to the Lord, come on. Lapitan natin ang Panginoon na may pagpapakumbaba. Ipanalangin ang ating mga sarili. Yan ang susi ng promotion ng Diyos. Humility. Kumusta ang buhay mo? Kumusta ang mga tagumpay mo? Kumusta ang mga achievement mo? Behave. Be humble. Be grateful. Magpasalamat sa Diyos. May kumukontra sa'yo, may nagpe-persecute sa'yo, may nagsasabi sa'yo na masasakit na salita. Behave. Be humble. And God will promote you. Sa kataas-taasan, kaya kang dalhin ng Diyos. Ama naming Diyos, salamat po sa mensahe. Pagpalain mo po ang aming buhay, ang aming pagluhod, ang aming commitment. Huwag kaming lamunin ng tagumpay. Huwag kaming lamunin ng success. Kung hindi makita pa rin ang Christ-like character, humility sa buhay namin. Na kapag tinignan kami sa kabila ng aming mga tagumpay, ang mababanaag nila yung kababaang loob sa aming buhay. Salamat po sa inyong salita, sa inyong mensahe. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.